may mga nagsasabi na parang sugar daddy ka raw. Pangit naman. Pangit naman pakinggan, sugar daddy. Dominic Roque, tsaka binahay mo raw siya sa isang kondo na mamahaling kondo. Okay. O nga, Daddy Bullet. Daddy na na. Mayor Bullet Haloshos at Congressman Bong Suntay, nagsalita na sa umano'y pagkakadawat ng kanilang mga pangalan, sa isyu ng hiwalayan ng celebrity couple, na sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Ayon sa dalawang politician na inakusahan na asukal de papa, o sugar daddy daw ni Dominic, ay hindi raw umano totoo ang mga paratang. Kailanman ay hindi raw ibinahay ni Mayor Haloshos si Dominic, at gayon din si Bong Suntay, na hindi raw binigyan ng gasoline station ang aktor. Narito at panoorin po nating mabuti ang mga nakakatawang pahayag, ng mga pinagdududahang sugar daddy, ni Dominic Roque. We'd both like to say thank you for giving us a platform na pwede ma-clarify namin yung mga issues na binabato sa amin and sa mga tao. Ito kasi yung mga nakaraang araw, viral po yung sa social media at sa mga vlogs, ito nga pagkakadawit ng mga pangalan ninyo dito sa hiwalayan Dominic Roque at Bea Alonzo. Paano niya ba nakilala si Dominic Roque? Almost more than 10 years na namin ang pagkakaibigan namin. No? Magbabarkada talaga kami. Nag-umpisa yan sa pagmumotor. Nagkakarera kami sa Clark. And then from there, naging good friends kami. We started doing ang dami, mga businesses, nagtutulungan kami. Kaya nakakapagtaka na umabot sa ganito na even ang genders namin ang pinagkakaguluhan na ngayon ng marami at nagtatanong kung talagang lalaki ba talaga kami, no? So, nakakatawa lang yung issue. Actually, pinagtatawanan lang namin. But it's anyways, it's a good time also to clarify things, no? Yung totoo lang, yung gusto natin i-clarify para malaman din. Yes, Jay, alam mo, tama sinabi ni Mayor Bullet, matagal na kaming magbabarkada, kagaya ng sinabi niya, started with similar passions for riding motorcycles, cars, at masasaya kaming magkakasama. In fact, yung passion na yan led to the formation of a group, yung tinatawag namin Euro Monkeys, which is a group that where Mayor Bullet, myself, si Dominic, si Dingdong Dantes, Richard Gutierrez, Kim Atienza, and some other people, sila Doc Yapi, sila Emil Bano, belongs. Dahil pare-pareho, we both share similar taste, similar passions, and of course, yung love for riding motorcycles. Throughout the years, lagi kaming magkakasama. At alam mo, sa barkadahan, andyan din yung pagnanais mo na diyan din kayo magtutulungan eh. And in fact, siguro itong issue kung sana nadama yung pangalan ni Mayor Bullet at pangalan ko dahil sa pagnanais namin na matulungan yung mga kaibigan namin. So you have a love for, all of you guys have a love for riding bikes. Ayun, umiikot kayo ng buong Pilipinas. Actually, kanina lang, galing kaming Tagaytay. Yun talaga yung hobby namin. So every once in a while, when I have time, pag nasa Manila ako, which is barely on the weekends, kung nag-iimbita si Kong Bong and friends, we all find time to spend time together, nagmamotor. Ang biker gang, di ba? Group riding. Umiikot nga kami sa ibang bansa eh. Nagmamotor dati. Every year. Hindi na ako nakasama sa kanila. So talagang close kayo? As friends? Yeah. Very close kami. Himayin natin yung issue kasi mga kumakalat kay Mayor Bullet muna. No? Sinasabi doon sa mga vlogs na may mga nagsasabi na parang sugar daddy ka raw. Pangit naman. Pangit naman pakinggan, sugar daddy. Hindi naman minute okay, tsaka nanatawa talaga. Yun nga, sugar daddy na binahay mo raw siya sa isang kondo na mamahaling kondo. Okay. Clarify ko lang, no? O nga, Daddy Bullet. Daddy na na. Bakla na matanda pa. Ano ba naman yan? Actually, yung condo, no, totoo, akin talaga yun. I've had it for quite some time, no. Congressman pa lang ako.
Pre-selling pa nga, nakuha ko yan. Dalawa yan eh. Ginawa ko siyang Airbnb, but because of the pandemic, pinagbawalan kami i-open for Airbnb. And siyempre, as a friend, barkada, si Dom asked me if I wanted to have it rented. Eh, hindi ko naman ginagamit kasi I stay in the Pitan City now and I live in Alabang. So, siyempre, ipaparent natin sa barkada natin for a good price. And natawa lang ako kung bakit tumalon yung issue from business to binahay na eh. Diba? So, sana naman itong mga nagkakalat, yung mga that are claiming that they are mga batikang journalists, no? Sana naman ingat-ingat din kasi they have a responsibility to the people na dapat fact-finding. Hindi yung nalaman nila na nasa pangalan ko yung kondo, sugar daddy na ako bigla, di ba? So, hindi ba pwedeng ni-rent? Hindi ba pwedeng binibenta? There's so many, tumalon ka agad eh. Ang problema doon, sinakyan eh, ginagaslight nila yung issue eh. And naawa rin kami kay Dom kasi syempre, affected na nga yung tao sa breakup, ililink pa kami sa kanya. So kami, pinagtatawanan lang talaga namin. But at some point, no, kailangan talaga tumigil. And I think these people have to also be reprimanded. No? Kailangan may consequences din yung may batas tayo eh. No? So, Pero magkano upahan dito sa... usually, a unit like mine, siguro 100 plus. O, back then, Yeah. Pero ang usapan namin ni Dom, 50% lang, provided na ayusin niya. So, inayos niya lahat. Yung pinakita niya sa video, totoo yun. Inayos niya from the ground up. Sabi ko, sige, wala akong gagawin, Kasi sira-sira na rin siya, tumutuklap na yung sahig, pinatiles na niya. Sabi ko, sige bro, ayusin mo. At least wala na akong gastos. At the same time, kumikita pa ako konti, no? So, he was already staying there for almost 3 years, Matagal na rin, So, ngayon na, yun na, sinakyan pa nila. And at least, sana naman, mas mataas na yung renta ngayon pagkatapos sa iwanan ni Dom yung unit, no? So, yun na, So, yun. just para lang maklarify, no? May proof ka ba na talagang binabayaran mo? Oo naman, pinadala ko sa yung text inaano ko siya pare bayaran mo na yung utang ko. Ganun. And I'd wait for a couple of months before he'd make the deposits. Like, okay lang, sige lang. No problem, di naman ako nagmamadali. Importante, the place is being rented and hindi siya nasisira. So, wala namang ibang... Kasi wala namang gumamit, Yun na nga. pinahiram mo lang Yun sa na nga. kaibigan. Hindi, pinapabayad ko sa kanya. Hindi yung pinahiram. Oo. Hindi ko din siya binahay, Clarify lang, Baka kasi... nowadays sensitive na ako sa mga usapang ganyan. Kailangan, pati damit ko, kailangan talagang hindi pwedeng mag-pink. Hindi pwedeng... Nothing against the LGBTQ. Kaibigan tayo lahat. Pero hindi talaga ako. So, I guess. Kay Kongbong naman, sa'yo naman, iba naman ba to sa issue? Alam naman natin na ambassador si Dominic Roque sa mga clean fuel gasoline stations mo. Ngayon naman, sinasabi na binigyan mo raw siya ng gasolinahan. Well, alam mo, kagaya ng sinabi ni Bullet, it's very easy naman to find the truth kung talagang itong mga sinasabi natin mga batikang reporters, journalists, kung gusto nila malaman kung ano ito madaling malaman naman Pero siyempre, kung ang purpose is yung pang-iintriga, then it doesn't matter kung ano yung totoo. Si Dom, as I mentioned, from being a friend na mahilig sa motor, nangangarera yan Parang si Mayor Bullet, nangangarera ng motorsiklo yan dati So because mahilig rin siyang sa motorsports, nung nagkaroon ang kumpanya ko, yung Clean Fuel, nung nagkaroon kami ng team, yung Formula V, yun yung predecessor ng ng Vios Cup. Okay. So nung nagkaroon ng Formula V, I decided to get a team, to put a team doon sa karera na yan. And kinailangan ko ng celebrity driver. Kasi yung niyan, meron kaming professional driver, tapos nung kumuha rin kami ng celebrity driver. Siyempre, sino pa ba yung kukunin ko? Di kukunin ko na yung kaibigan ko to drive for us. So doon si Dominic yung naging celebrity driver. And then from there on, dahil alam mo, mabait si Dom, ginawa ko na rin siyang brand ambassador ng Clean Fuel. So, hindi lang ngayon yan kung talagang sabi ko nga, kung talagang magre-research lang, makikita nila na
as early as 5 years ago, talagang brand ambassador na si Dominic. Ang nakakagulat nga, yung pinost pa nilang picture, yung contract signing namin ni Dom na kinukuha siyang endorser. Pero wala naman din katotohanan na binigyan siya ng gasoline na ano, no. He's present doon sa yung contract signing na yon was yung contract signing between myself as president of Clean Fuel and him as yung aming brand ambassador. Tapos noon may mga picture na nasa ribbon cutting siya because that's part of his responsibility as brand ambassador of Clean Fuel to attend yung mga ribbon cutting ng Clean Fuel. Kaya ako nung una natatawa, I was taking it lightly. In fact, sabi ko nga sa kaibigan ko, uy, okay to ha. Nakakakuha ng libreng advertisement ng Clean Fuel. Oo. Tsaka dumami yung followers ko. Oo. Tinignan ko rin yung followers ni Mayor Bullet. Nakita kong pasikat na siya ngayon. So siguro pagka natapos yung kontrata ni Dom, si Bullet naman ang endorser dahil sikat na rin eh. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.